Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y naririto sapagkat tayo'y inanyayahan ng Diyos at tayo'y tumugon sa Diyos. Kaya't ipagdiwang natin ang Kanyang awa. Nang may buong kapakumbabaan, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang bukal ng awa at pagpapala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang walang sawang nag-aanyaya sa amin, maging bahagi ng iyong kaharian. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming mahabaging hukom na haharap sa dulo ng kasaysayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay, di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Aking pupurihit pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang tao, pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita
tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa na magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryo maghapon. Sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng mag-3 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa namin?" At sinabi niya sa isa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatan gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, at tayong lahat narito ngayon sapagkat tayo mahal ng Diyos. Inanyayahan niya tayo at tumugon tayo sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Atin pong wini-welcome din si Father Melchor Rional mula sa Ilocos Sur na kasama din natin sa misang ito. Welcome po sa Quiapo, Father Melchor. Kung tayo po ay nakinig maigi o pamilyar sa talinghaga sa Ebanghelyo ngayon, aminin natin na ito'y nag-iiwan ng di ka nais-nais na pakiramdam. Sapagkat para bagang ipinapaalala ng Ebanghelyong ito, ang isang katotohanan na natitiyak ko madalas natin masambit. Hindi patas ang buhay. Hindi patas ang buhay. Ilang beses natin nararamdaman yan. Minsan, makikita natin, bakit yung mga palalo, sila yung umaasenso, yung mayaman, yung nagsusumikap, yung mabuti naman kahit papaano, hindi makaangat-angat sa buhay. Hindi patas ang buhay. Yung nagnakaw lang ng isang latang corned beef, kulong. Yung nagnanakaw ng mga bilyon-bilyon, kasasarap ng buhay. Absuelto lagi. Malayang-malaya. Nakakaupo pa. Hindi patas ang buhay. Titingin ka siguro sa salamin, sabihin mo, may itsura naman ako. Tapos ngayon, nagsimba ka siguro, may nakita ka sa kabila, may kasama, napatingin ka na sabi mo, mas may itsura naman ako sa kanya, ba't siya may partner, may love life, ako wala. Hindi yata patas ang buhay. Life is unfair. Kaya, bakit naman hindi na nga patas ang buhay sa labas? Pagdating pa sa Ebanghelyo ngayon, parang ganun din ang pakiramdam natin. Sinabi sa atin, may mga nagtrabaho sa ubasan, yung iba alas 6 ng umaga, at yung huli alas 5 ng hapon, natapos ng alas 6 ng hapon. Nung inaabutan na sila, nung may-ari, pare-pareho lang ang tinanggap nila. Kaya nga umangal yung nagtrabaho ng umaga eh. Kami, 12 oras nagtrabaho. Sila, 1 oras lang. Pareho lang kami ng tinanggap. Hindi yata patas ang buhay. Pero may naargabyado ba talaga sa Ebanghelyo? Kasi kung tutuusin, ang pinagkasunduan naman ay yung sweldo sa isang araw. Kaya yung nagtrabaho ng 12 oras, tinanggap din niya yung 1 denaryo na talagang para sa isang araw. Siguro nga lang dahil nakita niya yung tinanggap ng 1 oras, akala niya dadagdagan siya. Pero wala namang inapi. Wala namang inargabyado. Pero siguro sabihin niyo pa rin, hindi pa rin patas eh. Siguro nga tama kayo kung ang ating punto de vista ay yung ginawa ng mga manggagawa.
Kaya nga minsan ang kadalasang pamagat ng kwento, ang talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan. Kung ang talagang tuon natin ay yung ginawa ng manggagawa, parang nga hindi patas. Pero ibahin kaya natin ang punto de vista. Ang tignan natin yung may-ari. Siguro ang mas magandang pamagat nito, ang talinghaga ng may-ari ng ubasan. Tignan natin yung ginawa ng may-ari. At doon natin mas mauunawaan, hindi naman pala hindi patas sa buhay. Kasi sabi sa atin, yung may-ari, 5 beses lumabas, naghanap ng mga manggagawa. Kayo po, kung kukuha kayo ng gagawa sa bahay nyo, halimbawa, maghahanap kayo ng tubero, karpentero, anong gagawin nyo? Susulitin ninyo at sisinupin ninyo ang lahat. Di po ba? Natitiyak ko, tatawaran nyo pa yan. Sabihin mo, magkano? 350 po. 300 na lang. Tatawad ka pa. Susulitin mo yan. Aminin natin, gusto natin makamura tayo. At hindi lang yon. Usapan buong araw. Siguro, babantayan mo pa yan para siguradong magtatrabaho. Kasi baka mamaya, pag iniwan mo, magkakape-kape na lang yan, laro-laro na lang yan, mag-Facebook, YouTube lang yan. Kaya sisiguraduhin mo, sulit yung ibibigay mo sa kanya ng isang araw. Pero tingnan nyo yung may-ari, 5 beses. Alas 6 ng umaga, alas 9, alas 12, alas 3, alas 5. Alas 6 ang huling trabaho. Kukuha ba? Kailangan ba talaga niya ng ganun karaming trabahador? Kailangan ba niyang ganun kadalas lumabas? Hindi. Pero minabuti pa rin niya na maghanap at tulungan yung mga naghahanap ng trabaho. Kaya kung ang titignan natin, hindi yung mga manggagawa, kung hindi yung may-ari, makikita natin, hindi lang pala patas ang buhay. Higit pa doon. Dahil sabi nga ang talinghaga ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang unang aral sa atin, sa kaharian ng Diyos, awa, hindi gawa ang mangingibabaw. Awa, hindi gawa. Ang lahat ay nangyari dahil sa may-ari na naawa. Ganon din tayo mga kapatid. Minsan akala natin, ang pagpunta sa langit, madadala sa gawaan. Kaya siguro, magsisimba ako para makapasok ako sa langit. Gagawa ako ng mabuti para makatuloy ako sa langit. Pero alam nyo mga kapatid, pag sama-samahin man lahat ng ginawa nating mabuti, hindi pa rin tayo karapat-dapat sa langit. Hindi tayo susukatin sa gawa. Siguro nga pakiramdam mo, mabait ka. Kasi sasabihin mo sa sarili mo, hindi naman ako mga magnanakaw katulad ng iba dyan. Hindi naman ako drug addict. Hindi naman ako mamamatay tao. Nagsisimba naman ako. Nagsisilbi naman ako. Siguro nga, pag umaharap tayo sa ibang tao, parang mas nauuna tayo sa pila. Kahapon ho, ipinagdiwang natin yung kapistahan ni Padre Pio. Ipagdiwang natin sa 28 si Lorenzo Ruiz, yung unang Pilipinong santo. Nung unang linggo ng Setyembre, si Mother Teresa. Baka pag sila nakasabay natin sa pila, papunta sa langit. Tapos sasabihin sa ni Padre Pio, alam mo, iho, hindi nga ako masyadong nakapagdasal. Pakiramdam ko, kulang pa rin yung dasal ko eh. Baka mahiya tayo. Kasi minsan tayo, sabi, tama na, baka lumampas na ako sa langit. Pero si Padre Pio, hindi niya sasabihin yun. Sasabihin pa niya sa atin, kulang pa nga yung dasal ko eh.
Baka pag ang nakatabi mo si Mother Teresa, sabihin sa'yo ni Mother Teresa, alam mo, marami pa akong hindi natulungang mahihirap. Pakiramdam ko, kulang pa yung nagawa ko. Naku, kung si Mother Teresa kulang pa, paano pa kaya tayo? Buti na lang, hindi gawa, kung hindi awa ang pag-iral ng Diyos. Kaya, yun yung ipagdasal natin. Kaya nga, di ba sabi ko ni isang linggo, ano yung unang dinadasal natin sa misa kanina? Kasi hindi tayo nandito para ipangalandakan sa mahal na pong Isus. O, nagsisimba kami kaya papasok kami sa langit. Namamanata kami nagdedebosyon kami. Nagsisilbi kami, nagsasakripisyo kami, kaya dapat sagutin mo kami. Wala ho tayong dapat ganon na postura. Kasi lahat ho tayo, hindi karapat-dapat. Alam nyo yan, alam ko yan. Nung Martes po, ako'y nagdiwang ng 25 taon bilang pare. Hindi po ako naging pare dahil maabilidad ako, dahil masikap ako. Kaya po ako naging pare at hanggang ngayon ay pare dahil lang sa awa ng Diyos. Kaya nga, yung unang dasal natin sa misa, sumunod nga kayo, di ba? Ano yung sinabi ko kanina? Sunod kayo. Panginoon, kawaan mo kami. Aba, walang gustong humingi ng awa. Walang makakapasok sa langit pag walang awa ang Diyos. Pangalawa, Kristo, kawaan mo kami. Konti pa rin ang papasok sa langit. Walang gustong humingi ng awa. Aasa tayo sa gawa. Pupulutin tayo sa kangkungan. Pag panay gawa lang tayo. Huli na to. Panginoon, kawaan mo kami. Ang gustong pumasok sa langit, pumalakpak ng malakas. May mga hindi pumapalakpak, magkatotoo yan, kayo rin. No? Pero baka sabihin nyo, gano'n naman pala, Father awa lang pala, hindi gawa. Huwag na tayo magpakabait. Huwag na tayo mag-serve. Huwag na tayo magsimba. Wala naman pala sa gawa-gawa ito Hindi po yun ang punto. Kaya yung ikalawang aral, ipinakita sa atin, yung mga ibang tao sa Ebanghelyo, akala nila, okay pala ito Yung tinawag nung 5 ng hapon, yung huling-huling tinawag, nakapasok pa sa langit. Magandang balita yun. Kasi alam nyo, may mga tao, mga kapatid, akala nila, ang pagpasok sa langit, ang buhay pananampalataya, parang basketball. Akala nila, ang pinakamahalaga lang, last 2 minutes. Di ba sa basketball, yun ang importante. Kahit lamang ka ng 4 na po, pagdating sa last 2 minutes, sa huling segundo, nakashoot yung kalaban, lamang ng isa, talo ka pa rin. Kahit tinambakan ka ng 50 puntos, kung sa huling sandali, nakashoot ang kalaban, nakashoot ka pala, panalo ka. Pero mga kapatid, ang langit, hindi ho parang basketball. Hindi ho last 2 minutes. Kaya may mga taong iba, ang laging bukang bibig, saka na lang. Mag-serve ka naman, saka na lang pag wala na akong ginagawa, pag retired na ako. Magbagong buhay ka na, saka na lang. Bata pa naman ako, pag tumanda na lang ako. Mangumpisal ka na, saka na lang. Mahirap bitawan tong kasalanan ito Di ba yung mga may sakit, tawag na tayong pari, saka na lang. Pag malapit na, kaya pagdating ng pare, patay na, di na inabutan. Ayaw nyo kasing tawagin yung pare, pag pwede pang magsalita. Tatawagin nyo yung pare, pag naghihingalo na, tapos kasalanan ng pare, pag dumating, patay na kayo. Kasi ang gusto natin, saka na lang, last 2 minutes na lang. Pero hindi yun ang punto ng Ebanghelyo, mga kapatid. Kung napansin ninyo,
yung tinawag ng 5 ng hapon, anong sabi nung may-ari sa kanila? Bakit kayo tatambay-tambay dyan? Kanina pa ho kaming umaga, wala lang hong kumukuha sa amin. Napansin nyo yun? Hindi naman sila biglang sumulpot lang nung 5 ng hapon. Nando na sila, umaga pa lang. Umaasa sila na may kukuha pa sa kanila. Sa madaling salita, itong mga huling kinuha, hindi ito huling sulpot lang, huling nagbagong isip lang, kung hindi ito yung mga nagsusumikap, nagtsatsaga, umaasa, bagamat siguro nga hindi sila matagumpay sa buhay. Kung kayo yon, magtsatsaga pa ba kayo? 5:00 na ng hapon? Siguro sabi mo, wala nang kukuha dito, 1 oras na lang eh. Pero nandun pa rin sila. Kaya ito raw yung mga taong nagsusumikap, kahit dapang-dapa na sila, kahit bagsak sila, kahit may kahinaan at kasalanan sila, hindi sila sumusuko sa awa ng Diyos. Minsan nakala natin si Estas, sabi nila, ay si Estas ang swerte. Nung last 2 minutes, doon niya nakuha ang langit kasi humingi siya ng tawad. Alam niyo, naniniwala ko, hindi lang naman humingi ng tawad nung sandaling yung si Estas. Siguro nga magnanakaw siya. Siguro nga marami siyang kahinaan sa buhay. Pero lagi siyang bumabalik at humihingi ng tawad. Kaya nung natagpuan niya si Jesus Nazareno, napakadali sa kanya na humingi ng tawad sa Diyos. Kasi bagamat mahina siya, nagsusumikap siya. Kaya kung kanina sabi natin, awa, hindi gawa. Ang ikalawa na aral sa atin, sa langit, sikap, hindi lusot ang makapapasok sa atin sa langit. Sikap, hindi palusot ang makapaghahanda sa atin sa awa ng Diyos. Kaya gagawa pa rin tayo ng mabuti. Hindi dahil nagmamagaling tayo. Hindi dahil para maging karapat-dapat tayo. Gumagawa tayo ng mabuti, gaya ng sinabi ni San Pablo sa 2 pagbasa, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita. Nagsusumikap tayo kahit mahina tayo, dahil sa pagsisikap na iyan, diyan natin matatanggap at maihanda ang sarili natin sa awa ng Diyos. Alam nyo, kaya mahal na mahal natin ang Pong Nazareno. Kasi pag nakikita natin siya, di ba? Ipinapaalala niya sa atin ang pagtsatsaga at pagsisikap. Halos madapa na siya, bagsak na siya sa bigat ng krus. Padapa na siya, pero larawan pa rin siya ng bumabangon, tumatayo, tumitindig, nagpapatuloy, nagtsatsaga, hindi nawawalan ng pag-asa. Ganon din daw ang tunay na deboto, ang makapapasok sa kaharian ng Diyos. Bagamat mahina, nagtsatsaga. Bagamat nadadapa, bumabangon. Sapagkat sikap, hindi palusot. Hindi hihintayin mo yung huling sandali. Hindi yung, sige, magsisimba ako, pero paglabas, balik sa dating gawi. Mag-aabuloy ako, pero hindi ako magbabagong buhay. Hindi ako magsisisi sa kasalanan ko. Hindi po pwede ang palusot. Hindi po pwede ang padri-padrino sa langit. Sapagkat sa langit, sikap, hindi lusot. Awa, hindi gawa. Sapagkat sadyang iba ang kalakaran at pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo.
Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami, bagamat hindi kami karapat-dapat. Narito po kami sapagkat inanyayahan mo kami, sapagkat lubha kayong maawain. Nagpapakumbaba kami ngayon, hindi nagmamagaling, sapagkat alam namin kung bibilangin lamang ang aming gawa, kukulangin kami. Mabuti na lang ang magiging sukatan, ang iyong awa at pag-ibig. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming magsumikap, lalo na sa mga pagkakataong nadadapa kami. Tulungan niyo kaming magsisi at tumalikod sa kasalanan, bagamat tuwin ay nakakalimot kami at nakakagawa kami ng labag sa iyong kalooban. Pabalikin mo kaming lagi sa iyong ubasan, upang sa gayoy, sa aming munting pagsisikap, makapasok kami at maging bahagi kami ng iyong kaharian. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan na mayumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagkamit natin ng kaharian ng Diyos ay nababatay sa pagsisikap natin at pagdulog sa awa ng Diyos. Kaya nga't ngayon ihain natin ang ating mga panalangin at ang ating tugon. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa sila na tagapagpahayag ng salita mo, O Diyos, sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi at maglaan nawa sila ng marangal na trabahong may makatarungang sahod para sa bawat manggagawa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga manlalayag at mga migranteng Pilipino, patuloy nawa silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga yumao, tingnan mo nawa, O Diyos, ang kanilang mabutit tapat na paglilingkod habang sila'y nabubuhay pa dito sa lupa, at pahintulutan mo nawa silang makamit ang buhay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan,
pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama naming tapat, nawa ang kagandahang loob mo ang siyang gumabay sa amin upang maiwaksi namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong liningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod ng iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong linawag, upang iyong angkan may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang tumatawag at naaawa sa atin. Ang kordero ng Diyos nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Turuan mo
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mo yung kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Maraming salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong sa pagpapagawa ng simbahan at mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Manatili tayong mapagkumbaba sapagkat awa, hindi gawa, sikap, hindi lusot ang maghahanda sa atin sa kaharian ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at biyaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.